Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang dalawang leader ng Daze City sa silid ni Sun Jianming upang talakayin ang plano para patumbahin ang Tianhai City. Sa hilagang kanlurang bahagi ng Tianhai City matatagpuan ang Daozawa City, na nasa isang magandang posisyon. Kung kikilos sila ng mabilis, maaari silang maunang makapasok sa Tianhai at makuha ang malaking bahagi ng mga yaman. Gayunpaman, may mga seryosong hamon pa rin. Kahit na bumagsak ang Tianhai City, may ilang malalakas na puwersa na haharang sa kanila. Para sa kaligtasan, mas mabuti siguro kung maghati-hati tayo sa premyong ito, suhestyon ni Sun Jianming. Magkakilala na sila, kaya't hindi na kailangan ng paligoy-ligoy pa. Agad na nagpunta si Sun Jianming sa pangunahing usapin. Mga kaibigan, tumakas ang mga tao ng Tianhai City sa kalagitnaan ng gabi. Ano sa tingin niyo tungkol sa pagkakataong ito? Ang matabang piraso ng karne na ito. Ngumiti si Gu Hongdi, ngunit may kislap ng pilyong kasiyahan sa kanyang mata. Lahat tayo ay gustong makakuha ng piraso ng matabang karne na ito, kaya't huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Sun Jianming, sabihin mo na lang kung ano ang nasa isip mo. Nagbigay siya ng mabilis na sulyap kay Chen Liangyu. Sa tingin ko, pareho ang ating mga pananaw. Ngumiti si Chen Liangyu at tumango bilang pagsang-ayon. Tumawa si Sun Jianming. Sige, sasabihin ko ng malinaw. Ang Tianhai City ay tiyak na isang kaakit-akit na target. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis o baka may ibang makauna sa atin. Ang matabang karne na ito ay mahirap ipunin ng isang pamilya lang, kaya't mas mabuti siguro kung magkaalyado tayong tatlo. Sumandal si Sun Jianming sa kanyang sofa, habang pinaikot-ikot ang pulang alak sa kanyang kanang kamay. Ngunit kahit na mahina ang kanilang mga puwersa, mayroon pa ring mga mutant sa Tianhai City na pwedeng magdulot ng panganib. Isama mo na si Xiao Honglian mula sa Yangsheng Base, o ang mga tao mula sa Qinghuan Base, hindi sila basta-basta. At si Jiang Yi, hindi dapat maliitin ang lakas niya. Hindi magiging kapaki-pakinabang kung makikipaglaban tayo hanggang kamatayan. Ayaw nating mawala ng sobra, at ayaw din natin na may ibang puwersa na mag-abalang kumuha ng pagkakataon. Kaya't ito ang suhestyon ko. Dapat tayong magbigay ng pressure sa kanila, pilitin natin silang ipasa ang karamihan ng mga yaman ng Tianhai sa atin. Ngunit bibigyan natin sila ng paraan upang makaligtas. Iiwanan natin sila ng sapat na yaman para makaligtas. Malaki ang Tianhai. Kung bibigyan natin sila ng kaunti, sapat na yon para makapag-survive sila. Samantalang tayo, makakakuha ng karamihan ng teritoryo at mga supply nang walang dumadanak na dugo. Magandang ideya, hindi ba? Tumango si Gu Hongdi na impress. Maganda yan. Ayaw natin ng digmaan kung maaari naman itong iwasan. Kung matalino sila, susuko sila. Pero kung lumaban sila, wawasakin natin sila. Nagsalita silang tatlo na parang ang Tianhai City ay hawak na nila, at sa isang paraan, hawak na nga nila ito. Matapos ang lahat, humina ang depensa ng Tianhai City, at kaunti na lang ang humaharang sa kanila upang makontrol ito ng buo. Ang mga puwersa mula sa Tianhai City ay karamihan mga mutants, kaunti lamang at nanghihina pa mula sa mga nakaraang laban. Sa katunayan, ang natitirang mga mutants mula sa Tianhai City ay naubos na noong digmaan laban kay Yuan Kongya. Upang mapunan ang pagkawala, nagdala pa sila ng ilang karaniwang tao upang magtulungan. Ngunit kung titignan mo ang lakas ng kanilang mga puwersa ngayon, malinaw na ang mga mutants ng Tianhai City ay halos kasing dami lamang ng mga nasa ilalim ng kontrol ni Sun Jianming. Nagsalita si Chen Liangyu ng may malinaw na tono. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago may makaisip ng pareho sa atin at magsimulang maglaban-laban para sa matabang karne na ito. Agad nilang tiningnan ang mapa ng Tianhai City, pinaplano ang susunod nilang hakbang. Panahon na upang hatiin ang teritoryo at kunin ang kontrol. Matapos magkasunduan, nagsimula silang maghanda ng mga liham na ipapadala sa mga leader ng ilang malalaking puwersa sa Tianhai City. Samantala, mabilis na umalis sina Jiang Yi at ang iba pa mula sa Blizzard City, sumakay sa tren ng Jiangnan upang bumalik sa Tianhai City. Pagdating nila sa Xiaomiaoshan Subway Station, inutusan ni Jiang Yi ang lahat na bumalik sa kanilang mga teritoryo at maghanda para sa depensa. Pakiramdam ni Xiao Honglian ay medyo kalmado siya, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na si Chen Jingguan ay laging nasa tabi ni Jiang Yi. Malinaw sa kanya na si Chen ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Jiang Yi. Isang maliit na kunot ang dumaan sa kanyang mga labi.
Hindi niya maiwasang maramdaman na may pagbabago, palagi nang malapit sa kanya si Jiang Yi, ngunit ngayon, parang may distansya na. Alam ni Xiao Honglian ang ugali ni Jiang Yi, at pinaghihinalaan niyang kapag sumiklab ang digmaan, sila at ang iba pa ang maiiwan, kaya't mahihirapan silang makaligtas. Matapos ang ilang sandaling pag-aalangan, nilapitan ni Xiao Honglian si Jiang Yi at, nakatingala, nagtanong kung aatakihin kami ng mga mutant mula sa Daozawa City, tutulungan mo kami, hindi ba? Walang patumpik-tumpik, umiti si Jiang Yi at sumagot, syempre. Tumigil sandali si Xiao Honglian, hindi sigurado kung ano ang isipin. Ang sagot ni Jiang Yi ay masyadong mabilis, halos perpekto. Hindi ito mukhang totoo. Matagal na niyang nakatrabaho si Jiang Yi, at kilala niya ang mga pamamaraan nito. Ang pangunahing layunin ni Jiang Yi ay ang unahin ang kanyang sariling interes at ang mga taong malapit sa kanya. Habang iniisip ito, nagdesisyon si Xiao Honglian. Tahimik niyang pinulupot ang kamao, huminga ng malalim, at pagkatapos, sa harap ng lahat, diretsahang nagsalita kay Jiang Yi. Jiang Yi, pakikuha na po ang Yangsheng Base. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang hangin. Nanahimik ang lahat, ang mga mata nila ay gumagalaw mula kay Xiao Honglian patungo kay Jiang Yi. Bagamat nakakagulat, ngunit may malalim naman itong kahulugan. Hindi na sapat ang lakas ng Yangsheng Base para makaligtas sa isang malawakang labanan ng mag-isa. Kung walang proteksyon mula kay Jiang Yi, wala silang magagawa sa oras ng krisis, maliban na lang kung magtatago sila sa mga underground na silungan. Ngunit kahit iyon, magiging kapalit ang lahat ng mayroon sila sa ibabaw ng lupa. Hindi napigilan ni Chen Jingguan ng umiti, puno ng pagpapahalaga ang kanyang tingin. Isang matalinong desisyon, sabi niya, halatang nasisiyahan. Bagamat lahat ay gustong makipag-alyado kay Jiang Yi, alam ni Chen ang kahalagahan ng pagiging unang gumawa nito. Siya ang unang nangako ng katapatan kay Jiang Yi, kaya't mas mataas ang kanyang magiging posisyon. Ngunit, ang lakas niya ay hindi kasing tindi ni Xiao Honglian. Habang tinitingnan ang eksena, si Xingtian, na matagal nang nanonood mula sa malayo, ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Ukininam. Wala na. Lahat ng puwersa sa Tianhai City ay sumama na kay Jiang Yi. Ano na lang ang gagawin ko, naiisip niya sa sarili. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, nagginit-ngit ang mga ngipin ni Xingtian at mabilis na lumapit kay Jiang Yi. Lao Jiang, susunod kami sa iyo mula ngayon, anya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jiang Yi, ngunit ang kanyang isipan ay ilang hakbang nang nauuna. Ang totoo, hindi siya masyadong interesado sa pagtanggap ng mga bagong puwersa. Wala siyang kakulangan sa mga yaman. Ngunit mahalaga ang pagpapanatili ng matatag na kalagayan sa Tianhai City, kailangan niyang siguraduhin na hindi mapupunta sa kaguluhan ng lahat. Tinitigan niya sina Xiao Honglian at Xingtian, at nagsalita ng malamig, naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng sumapi sa akin? Ang pagiging tagasunod ko ay nangangahulugang pagsunod sa aking mga utos sa lahat ng bagay. Nagbigay siya ng isang makahulugang ngiti. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyong mamatay para sa akin. Nagulat sina Xiao Honglian at Xingtian sa sinabi ni Jiang Yi. Mamatay. Naiisip nila. Hindi sila masyadong naniniwala na talagang ipapadala sila ni Jiang Yi sa kamatayan, ngunit mabilis nilang naisip kung ano ang ibig sabihin ni Jiang Yi. Kung magsisilbi sila sa kanya, kailangan nilang sundin siya ng walang tanong. Walang gustong marinig ang ganoong salita. Ngunit sa huli, napagtanto nilang wala na silang ibang pagpipilian. Marami ang naghahangad sa Tianhai City, at malapit na ring maglaban-laban ang ibang puwersa para kontrolin ito. Kahit na sila ay malalakas na mutants, tulad ni Xiao Honglian at Xingtian, hindi sila makakaligtas ng walang suporta ng isang malakas na puwersa. Sa huli, ang isang nag-iisang lobo ay mahihirapan sa gitna ng kaguluhan ng apokalips. Hindi lahat ay kasing lakas ni Jiang Yi. Dahil kailangan nilang pumili ng panig, naisip nilang mas mabuti na ito na lang, isang panig na may kabatiran sa nangyayari. At least kay Jiang Yi, magkakaroon pa sila ng lugar sa Tianhai City at magkakaroon ng tiyak na posisyon. Tumango si Xiao Honglian at Xingtian bilang tanda ng pagsang-ayon, handang sundin ang mga utos ni Jiang Yi. Gagawin namin ang lahat ng iyong hilingin. Basta't pangako mo na po protektahan mo ang mga tao namin at tutulungan ang lahat na mabuhay, sabi ni Xiao Honglian. Tiningnan ni Xingtian si Jiang Yi nang may pag-aalala. Lao Jiang, di ba't maganda naman ang relasyon natin, hindi mo naman siguro ako tatalikuran, di ba? Tanong niya. Matapos ang matagal na katahimikan mula kay Jiang Yi, nagsimulang maglakbay ang isip ni Xiao Honglian, wala sa direksyon. Sa kanyang isipan,
kahit sabihin niyang handa siyang maging kabit ni Jiang Yi, basta't garantisado ang kanilang kaligtasan, okay lang sa kanya. Ngunit bago siya makapagsalita, pinutol siya ni Jiang Yi ng isang ngiti at wasiwas ng kamay, sabay sabi, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo at maghintay ng utos ko. Hindi na siya nagsalita pa. Sa huli, hindi naman marami ang hinihingi ni Jiang Yi mula sa tatlong grupo. Gaano man karami ang hilingin niyang tulong, kapag seryoso na ang sitwasyon, laging magpapasya ang mga tao ayon sa kanilang sariling interes. Katapatan. Isang biro lang iyon. Wala iyon. Nananatili lang ang mga tao hanggat may benepisyo para sa kanila. Tumango si Xiao Honglian at Xinqian, pagkatapos ay lumabas sila at umalis mula sa Xiaomiaoshan Subway Station, papuntang silungan. Si Chen Jingguan, na may malawak na ngiti, ay masayang nagpaalam kay Jiang Yi. Alam ni Chen na kahit natalo siya kay Sun Jianming o nagkamali, sapat na ang pagkakaroon ng proteksyon ni Jiang Yi upang magdiwang. Kaya't sa walang pag-aalinlangan, suminya si Jiang Yi at sinabi sa lahat, tayo na't bumalik, sabay labas ng mga snowmobile mula sa kanyang dimensional space. Sumakay ang grupo at nagsimula ng bumalik sa kanya-kanyang kanlungan. Tahimik ang biyahe pa uwi, may kalungkutan at tensyon sa hangin. Sa ngayon, tapos na ang mga mapayapang araw. Batid nila ang tensyon at ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap. Alam ng lahat na malapit na ang kanilang pakikipagtunggali sa ibang lungsod. Bakit laging may digmaan? Pagod na ako, sigaw ni Xu Chongli halatang nababahala. Ganito talaga ang kalakaran, sagot ni Uncle Vu ng kalmado. Ito ang batas ng kagubatan. Ang lipunang nawalan ng sibilisadong pamumuhay ay sumusunod sa teorya ni Charles Darwin, ang survival of the fittest, at parang hindi na ito maiiwasan. Sana nga'y magkaroon ng mas komprehensibong mga batas sa rehiyon ng Jiangnan upang pigilan ang mga puwersang ito. Si Jiang Yi, na nakaupo sa harap na upuan at tuwid ang mga kamay, ay nakikinig sa kanilang usapan. Tumugon siya ng seryoso, pagkatapos ng laban na ito, magiging tahimik na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may galit. Ang paraan ng pagtrato sa kanila ng Days City, ang paghamok sa kanila, ay hindi pwedeng palampasin ni Jiang Yi. Para takutin ang mga tigre, kailangan mo ng agila na magtuturo ng halimbawa, bulong niya, na may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Sa ngayong pagkakataon na ito, pababagsakin ko na ang buong puwersa nila. Sa loob ng kanlungan, ang tatlong magagandang babae, sina Zhu Haimi, Yang Mi, at Yang Xinxin, ay matiwasay na naghihintay sa sala. Si Yang Xinxin ay nagpapahinga at umiinom ng mainit na kape, habang si Yang Mi ay patuloy na tumitingin sa malaking salamin na bintana, halatang hindi mapakali habang hinihintay ang pagbabalik ni Jiang Yi. Si Yang Xinxin, nakatingin sa malayo, hindi maiwasang magbuntong hininga habang iniisip kumusta kaya sila Jiang Yi at ang iba sa Blizzard City. Samantala, ang takot at pag-aalala ay kitang-kita sa mukha ni Yang Mi habang pinupunasan ang salamin ng bintana. Sinabi niya, siguro mga ilang araw pa bago sila makabalik. Ngunit bigla, ang kanyang alalahanin ay naputol nang marinig nila ang tunog ng modified snowmobile ni Jiang Yi. Alam niyang hindi siya nagkakamali, kaya mabilis niyang tiningnan ang bintana at matapos kumpirmahin, agad niya itong ipinaalam kay Zhu Haimi at Xinxin na naghihintay sa sala. Pagkakita sa pagdating ni Jiang Yi, agad silang nagtungo sa pinto at excited na naghintay ng magandang balita. Nang magbukas ang pinto, biglang lumitaw si Jiang Yi sa harap nila, at hindi nag-atubiling niyakap siya ni Yang Xinxin ng mahigpit. Kuya, na-miss kita, at sa wakas, nandito ka na. Bilang matured at mas matanda sa silungan, nakita ni Zhu Haimi ang pagod sa mga mukha nila, kaya't agad niyang sinabi kay Xinxin, bigyan natin sila ng oras na magpahinga. Malamig sa labas. Kung gusto mo, halika tulungan mo akong maghanda ng mainit na kape para sa lahat habang nagpapahinga sila. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Zhu Haimi na may dalang tsaa, at syempre, inuna niyang pagsilbihan ang kanyang minamahal na asawa. Laking tuwa ni Uncle Vu nang makita siya. Ang saya ay makikita sa kanyang mukha. Matapos ang ilang araw sa Jiangnan, alam niyang may mga pangangailangan din siya, hindi tulad ni Jiang Yi na may Zokir at Lu Kairen na nagpapainit sa kanya sa malamig na gabi. Para kay Uncle Vu, ang makita si Zhu Haimi ay isang tunay na biyaya. Subalit, kahit anong pagsubok ni Uncle Vu na itago ang kanyang mga alalahanin, hindi ito nakaligtas sa mata ni Zhu Haimi. Agad siyang nagtanong, anong nangyari sa inyo? Parang ang seryoso ninyo nang bumalik. Hindi agad nakasagot si Uncle Vu, kaya't si Jiang Yi na lang ang sumagot. Wala, isang maliit na problema lang.
May mga insekto na gustong sumalanta sa masaganang mga palayan. Nagpatuloy si Jiang Yi, kaya, sa susunod na araw, kailangan niyong manatili dito sa kanlungan dahil may ibang puwersa na nagbabalak lumapit. At marami ang naniniwala na mahina ang Tianhai City kaya't balak tayong sakupin. Pagkarinig nito, agad na nagulat si Yang Mi. Kitang-kita ang pag-aalala at pawis sa kanyang mukha. Isa na namang digmaan. Si Zhu Haimi ay nagbuntong hininga at nagsabi, bakit hindi na lang sila mabuhay ng matiwasay? Bakit kailangan pa nilang makipaglaban hanggang kamatayan? Hindi ko maintindihan kung anong nasa isip nila. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.